Okay, so speaker naman ang gagawin natin pagkatapos ng amplifier. Sa unang check up ko, mukhang okay pa naman to. Ito lang sana ang gagawin. Kasi anong nangyari nga dito ay dilim no. Ayan o. Kalas na. Kaya lang ito nung tinitesting ko kanina, nakatabi lang naman to doon. Parang may sayad na siya oh. Matigas na siya. So parehas ko siyang kakalasin. Unahin ko muna tong isa para maano. So update ko kayo mamaya mga boss. Sabahuin ko muna to. Gawa na lang natin ng video yung ano, pagkalas. Kaya lang yung blade ko ata ano, pili na lang ako ng blade na panibago. Okay mga boss, kinalas ko pareho yung dust cap. Kasi sabi kong ito, bago ko kinalas, ayos to. Doon sa kahapang tinisting ko, swabe. Tinabi ko lang dyan sa baba, bakit ganon? Nung binuksan ko, nahulog pala yung screw. Dahil dyan sa buta siguro. Kaya pag ano, sumasabit na. Ayan o. Nahulog siguro yung screw dito. Ayan o. Kaya umiipit sa dyan. Akala ko nga ano eh, kalas yung ano. Kaya lang, ang hirap kalasin ito. Tapos itong dala natin magnet dito. Yan. Yan. So kung ayos naman to, doblihan ko na lang ng glow tapos ano. So wala nga. Ang gagawin natin dito ay reinforce na lang natin yan. Lalagyan natin ng glow pati itong sa ilalim, para ma-secure natin na wala siyang problema. Ayan, para hindi siya kumalas. Para masiguro natin. Yan. Yun na lang. Tapos yung isa talaga, sira talaga mga boss eh. Kalas talaga yung ano, pati dito sa ano. Kukopyahin ko lang ang spacing nito ng ano, tapos dito. Kumbaga yung distansya ng coil, ayan oh. Kumbaga ayan yung coil. So nakaangat dapat para ano, may pagbabasihan tayo. Yun lang siguro. Okay, update tayo mga boss sa speaker. Bali, ito na. Ito yung buo na sumingit dyan yung tornilyo sa galing sa ilalim. Naayos na natin, tapos sinuportahan na lang natin ng panibagong epoxy. Pati yung ilalim, may epoxy na rin yan para sure na hindi sumablay. Yung isa tapos na, okay na rin, na-align natin ng tama. So dito, ikakabit ko na lang ulit itong dust cap. Tapos lalagyan lang natin ng black coating. Ayos na to. Then bukas, baka simulan ko na gumawa ng box nito. So after nitong ano natin ay ano, magplano muna ako kung anong sizes ng ano. Humingi na rin ako ng down sa may-ari para ano, masimulan na rin tong ano, project natin. Edit lang mga boss dahil medyo malabo camera natin. Yan na yung ginawa nating ano, speaker. Ayan, ayan. So hindi pa siya tapos, pipinturahan pa to sa konting liha pa para gumanda-ganda naman yung ano. Bukas na lang siguro natin videoan kasi malabo talaga ngayon. Okay, mga boss, ginawan ko ng schematic yung dividing network na to. Bali sa ano niya, sa woofer niya, walang masyadong pyesa, diretso agad positive to. Kalimutan ko sa latad. Positive. Ito naman negative. So diretso na agad sa woofer. So ito yun no. Ito yung wire ng woofer, yung kulay orange. Kung babaybayin natin, ayan, may nakalagay naman W plus oh. Ayan. Papunta na agad sa terminal yung isang wire. Yung puti naman, yung pinaka negative nila, ayan oh. Ayan o. Ito woofer yan. Yan. Tingnan nyo circuit. Papunta rin agad sa negative. Tapos yung tweeter, kung mapapansin nyo, itong dalawa, akala ko may twins yung isa. Dito pala ang design niya ay tweeter pa rin. Oh. So kung titingnan nyo, ayan yung pinaka negative nila ito. Tapos ito yung kulay itim. Papunta rin dito. Yan. Walang connection na iba yan. Yan. Papunta lang din sa isang wire sa tweeter. Yan. Hanggang dito sa
pinaka-positive out niya. So kung babaybayin natin dito, tingnan natin na ito yung pinaka-positive. Pagdating dito, yan, resistor. Resistor yan, itong dalawa, yan o, ito yan. 10 watts na 10 ohms, ito yon. Tapos, nakashunt siya dito sa PTC. Yan, PTC na 0.75. Yan. Papunta dito, yan. Parang nakaparallel lang sila dyan, no? Ayan, ito yung PTC. Tapos, pagkatapos niyan, tatakbo siya dito. Ito naman ay capacitor na 335. Kung i-convert natin yan ay 3.3. Ayan. Papunta dito, yan. Galing dito, yan. Papunta dito. Tapos yan, tatakbo yan dito circuit, yan. Dadaan ng resistor. Mali ata yung diagram ko, tama naman. Ito na yun. So, dadaan ng resistor na 2.2, 10 watts. Yan. Tapos, pagdating dito sa paglampas ng 2.2, merong nakashunt from positive to negative na coil ito. So, ang trabaho niyan, para i-filter out pa kung sakaling may nakalusot na low frequency. Yan. Tapos, capacitor ulit. Ngayon, yung design nito ay two-way lang talaga siya. Woofer at saka tweeter. Ngayon, ang gagawin natin ay katulad ito. Kumbaga, i-revise natin yun or i-modify natin to para maging three-way. Kasi yung ginagawa natin speaker ay ginawa natin na mid-range. So, parang ganito ang gagawin natin. May nakuha ko dating diagram ng ng BF109 na crown. So, tama-tama, 10 inches din to. Wala nga lang coil siya dito, diretso woofer. Pero dito sa nila, halos parehas 20 ohms nga lang ito. Resistor, PTC, tapos capacitor, tapos coil pababa. So, gagawin natin dito, from out dito sa PTC, mag-i-edit tayo dito, from dito, maglalagay tayo ng capacitor na para sa mid-range. Gagawin natin yan 10 UF o kaya 6.8. Yan. Tapos ito naman, ito na lang, i-disable na natin to. Itong lang, ititira natin. Kasi yung slot nito, gagawin natin para dito. So, gawin ko na muna tapos ipapakita ko sa inyo mamaya. Okay mga boss, nakalimutan kong ituloy kanina kasi nagpintura muna ako ng speaker. Ayan, madumi yung kamay ko. So, ito natapos ko na rin habang pinapatuyo ko kasi yung speaker. Tinuloy ko na muna to. Ang nangyari dito, tinanggal natin yung capacitor na isa. Tapos, nagpalit tayo ng 6.8 na capacitor tapos additional na resistor. Bali, ni-remodel din natin yung circuitry nito. So, ang dynamics nito ay from out ng NTC o PTC, nagtap dito ng resistor. Ayan o, resistor ito na yon. Tapos, wala na diyang jump connection. Wired na, papunta na dito. Ayan. Tapos, papunta na yan sa mid-range. Yung naman, na-cut lang yung linya ng isang capacitor doon. Tapos diretso na ulit sa tweeter. Yun lang. Ituloy na natin yung isa at medyo mainit na pala. Ituloy ko yung pagpintura ng speaker. Okay mga boss, so ito na yung pininturahan natin ng ito. Sinabay ko na din yung speaker na maliit. Ayan, open baffles yan o open back. So ayun, ginamit natin yung pang last, yung pang final, yung glossy type na enamel na black. Medyo maamoy nga lang at saka matagal matuyo. Pero baka bukas pag natuyo niyan. Yung ilalim hindi pa tapos, pero yung loob okay na yan. So, tuyo na. Ito yung gagamitin nating paa. Yan. Ito. Nabili ko ng 99.95. 5 centavos na lang, 100 na. Yan. Paa ng
speaker. Request kasi ng may-ari, lagyan ng paa.
Punasan mo kabawan. Okay na mga boss. Bali natapos na natin tong pinagawa ni customer na speaker. Ang tinisting natin ay non-copyright audio para safe.
So gamit na lang ngayon ng headset para malinaw yung ano, yung audio. Baka sa CP di maganda. So dito sa actual okay naman yung tunog niya mga boss. Hanggang dito na lang at nag-chat na rin ako sa may-ari nito para makuha na. Para makamupun tayo, may dumating nga nagawa oh. Shoutout kay Kuya, ayan, Lin mo din doon, ayan. Valenzuela pa pala galing to. Hanggang dito na lang mga boss, yung video okay natin na project, okay na.